Hello everyone, welcome to my journey, Life with Christ without Rice. Ngayong oras na to, napakahalaga ng ating pag-uusapan sapagkat nitong October 14, kagabi, ay katatapos lang ng ating live at nagkaroon tayo ng discussion about sa yearly subscription. At isa po ito sa mga bagay na dinidiscuss ko sa ating mga kino-coach. Napakahalaga po nito. At isa lang po ito sa mga nagiging topic ko sa kanila para may idea din po kayo at kapulutan nyo rin po ng aral. Ang topic po natin ngayong oras na ito, how can I forgive easily? Paano ba tayo makakapagpatawad ng madali, paano tayo makakapagpatawad agad-agad, paano natin may isip na magpatawad na kahit parang hindi ka tanggap-tanggap yung ginawa sa atin. Alam niyo ba, meron ako napanood sa TikTok na parang kung di ako nagkakamali, pinatay, nagkita na sila sa korte, pinatay nitong lalaki, yung anak nitong kung di ako nagkakamali, Muslim. Ngayon, ang nangyari, sa halip na, kumbaga yung normal na pag-iisip natin, ay syempre, once na nakita ko ito, malaman ko lang kung sino ito, papatayin ko siya, kung ano yung ginawa niya, gagawin ko rin sa kanya. Pero alam mo ba kung ano yung naging reaction niya? Sabi niya, son, hindi naman niya literal na anak, kundi sabi lang niya, son, pinapatawad na kita. At naniniwala ako na may espiritu na nasa iyo na doon ako galit na galit at ikaw mismo pinapatawad na kita. Pero alam mo, parang alam mo yun, nung napanood ko yun, talagang grabe yung iyak ko sapagkat paano niya nagawa na mapatawad agad ang isang tao and yet hindi na may babalik yung buhay ng kanyang anak. Alam niyo po, kailangan po nating maunawaan paano ba gaano ba kabilis, may proseso ba, time heals, napakadami kasi ako naniniwala hindi totoo yung time heals kasi kung hindi ka talaga magde-decide na magpatawad, hindi ka talaga makakalaya sa ganung klase ng sitwasyon. Kaya may ibabahagi lang ako sa inyo na sana ay kapulutan ninyo ng aral at sana ay makatulong sa bawat isa na makapagdesisyon ng tama upang hindi po tayo maapektuhan sa ating pamumuhay. Sabi po sa Romans chapter 7 verse 15, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Kung pag-aaralan po nating mabuti, kung ano yung kinasusuklaman, ay yun ang kanyang ginagawa. Minsan, alam mo, I myself, alam ko sa sarili ko na mali na itong ginagawa ko. Pero alam mo yun, parang hindi ko mapigilan ang aking sarili na gawin ang bagay na to na alam ko naman talaga na mali. And the moment na ginawa ko na itong kasalanan na ito, saka ko magsisisi, huli na ang lahat. Naiyang-hiya ko, parang nagsusumigaw yung spirit ko, bakit mo ginawa? Bakit? Pero nung yung iniisip ko pa lang, andun yung excitement na gawin yung kasalanan, but the moment na nagawa ko na yung kasalanan, sobrang hiyang-hiya ako sa Panginoon sapagkat bakit ko ginawa? Alam ko naman na mali yun. Bakit ako nakapagsalita ng masama? Bakit ko nagawa ito? Bakit nagdesisyon ako ng ganito? Bakit nagalit ako? Bakit? Puro katanungan. Sapagkat even si Pablo, hirap na hirap din siya. Hindi ko maunawa ng aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Kaya minsan mapapisip ko, Lord, paano nangyari yun? Kung si Pablo nahirapan, paano pa tayo? Kung si Pablo, grabe ginamit ng mightily, grabe ginamit ng ating Panginoon mightily, sabi ko, paano tayo gagamitin? Pero, nung nabasa ko ito, even pala si Pablo talaga palang nahirapan din.
Kasi dito na ako natauhan. Ang sabi sa Romans chapter 15 at Romans chapter 7 verse 20, kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Imagine mo kapag andun na nagpupumilit ka na, ako mismo, I myself, aminado talaga ako, na kapag na medyo triggered talaga ako sa isang salita. Kasi ako talaga, sa totoo lang, nung high school ako, medyo nabubuli ako, medyo tahimik kasi talaga ako. Pero nung, alam mo yun, nung naging college na ako, marami na ako nakakasama, napapasok na ako, na-involved na ako sa corporate world, at iba't ibang mga individual ng ating mga nakasalamuha. Alam mo, normal na very competitive tayo, hanggat maaari mag-excel tayo doon sa pinipili natin na field. Alam mo yun, na ang hirap na nagpupumilit kang gawin yung tama, pero alam mo yun, yung parang ang lakas ng spirito na, alam mo yun, yung hindi may paliwanag na parang gawin mo yan, at nagugulat na lang ako, ginagawa ko na uli yung kasalanan at nag-i-enjoy na uli ako. Kaya paano ba ako makakapagpatawad? Nung nalaman ko itong Romans chapter 7 verse 20, kung ang ginagawa ko hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi yung kasalanang naninirahan sa akin. Ibig sabihin, kapag pala ginawa ko itong bagay na to, at alam mo yun, yung kasalanan na ito, ibig sabihin pala talaga, mas nangingibabaw talaga yung espiritu na hindi sa Diyos sa buhay ko. Na kasi the more na hindi, what is the will of God? The will of God is the word of God. The word of God is the law of God. Ang will talaga ng Diyos ay yung kanyang mga salita. Kailangan natin talagang aralin day and night. Kailangan talaga nating i-meditate talaga yung kanyang salita in order talaga na magtagumpay tayo. The problem is, hindi kasi talaga natin na-feed talaga ang sarili natin ng salitahan ng Diyos. That's why, ganun na lamang kalakas yung espiritu na hindi sa Diyos na nasa sa atin, at ito yung nangingibabaw, at ito na yung nagtitake over ng buhay natin. Ito na yung talagang take charge. Ito na talaga yung, kaya nung nalaman ko to, nung nabasa ko ito, ganun na lamang kadali na akong mag-release ng forgiveness dun sa mga taong nag-assassinate ng aking character. Siniraan ako, talagang sinabi sa napakaraming tao, talagang sagad hanggang buto yung paninira sa akin. Naalala ko nung pandemic pa, na ginawan ako ng masama. Talagang nagpangita talaga kami sa barangay. Maniwala ka, sabi nung kaharap ko, pasalamat ka, umabot pa tayo sa barangay. Talagang papatayin na talaga ako. Pero alam mo yun, na naig pa rin talaga na naig pa rin talaga talagang pilit ko pa rin talaga na ilaban talaga. Buti na lang talaga hindi ako nautas. At hindi na ako updated kung ano nangyari doon sa kaso na yon, sapagkat umalis na ako ng Mindoro. Ako kasi yung naghabla, may something na nangyari, umalis na ako ng Mindoro. At eto na, naka-encounter na naman uli ako. At hindi ko na kailangang banggitin kung sino pa man yun. Pero alam mo yun, ganun man kabigat, ganun man kahirap yung ginawa niya sa akin, na matinding paninira, na talagang hindi na ako nagkaroon ng peace. Paano niyang nagawa ito? Nirerespeto ko pa naman siya, ang taas ang tingin ko sa kanya, pero ginawa niyang siraan ako. Pero alam mo, nung nabasa ko to, nakaramdam ako ng awa, na bumalik uli yung respeto ko sa kanya. Isinama ko na siya sa prayer, at sabi ko, kasi meron kasing nagsasabi na kung gusto mong irespeto, respect must be earned. Kailangan mo talagang paghirapan, kailangan alam mo yun,
bago kay respeto, kailangan mo munang matuto ka din dapat respeto ng iba. Pero paano naman yung mga tao talagang binalot na talaga ng kasamaan na alam mo yun, parang nawala na yung Diyos sa buhay nila, pero tayo mismo yung nakakaunawa, bakit di natin sila ipanalangin? Kung meron man ako mga nagawa ng masama, napagsabihan ng masama na hindi inaasahan, tulungan niyo po ako, panalangin niyo rin po ako na mabago yung pananalita ko, pananaw ko sa buhay, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ako rin po mismo, hindi ko rin talaga mapigilan minsan eh. Minsan, pag na-triggered na ako, nakakapagsalita na ako ng ganito, nagagalit na ako. Pero pilit naman ako lumalapit sa Panginoon, day by day lumalapit naman ako sa Kanya. Kaya ang sabi ko na lang, the moment na makinig ko tong mga to, sana hindi ko na to magawa, sana makalaya na ako. Nung nalaman ko na ako mismo ay may problem din, na kailangan mag-deal din yung mismong problema ko, sabi ko, Lord, I release forgiveness. Nagkaroon na ako ng kapayapaan, masaya na ako, at na-realize ko na kung hindi man nila ako mapatawad, ang mahalaga ako na yung kung hindi man nila ako gawa ng mabuti, ang mahalaga ako na lang yung gumawa ng mabuti. Sapagkat sabi naman sa Bible, defeat evil with good. Kaya ganun na lamang kadali na ako nagpatawad kahit ganun kahirap yung sitwasyon na pinagdaanan ko. At dito na ako pinakalma ng Panginoon sa Romans chapter 7 verse 20. Kaya dinadalahin ko na lang yung spirito na hindi sa Diyos na nasa Kanya. Sana naman ay wag manaig sa Kanyang buhay, manatili yung kapangyarihan ng Panginoon, pagkilos sa Panginoon sa Kanyang buhay, upang mas magamit pa siya maitili ng ating Panginoon. Sapagkat kapag hindi po tayo nagpasakop talaga sa Panginoon, at hindi tayo gumawa ng paraan para may panalangin din ng ibang tao, ito yung mangyayari. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 14 to 15, sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit, pakinggan nyo kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Dito na po ako natakot sapagkat nakakaramdam na talaga ako na parang wala na. I will risk it all, mawala na kung sino yung mawala. Ang hirap. I come to realize na kailangan ko na magpatawad. Gaano kadali? Hindi ganoon siya kadali. Kung walang pagsama ng Panginoon, kung hindi ako nabigyan ng word ng Panginoon, kung hindi ako talaga lumapit sa Kanya, hindi tayo aabot sa ganitong sitwasyon na may record ko ito. Siguro ilan po sa ating mga viewers na may matindi talagang pinagdadaanan, may matinding problema na parang hirap malampasan, ang hirap sasabihin nila, wala ka sitwasyon ko, hindi mo alam yung pakaramdam ng ganito, ganyan. Pero nais ko pong sabihin po sa bawat isa, I myself ay may matinding pinagdaanan this past few weeks. Talagang halos ang hirap pong ipaliwanag. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, and at this moment, ngayon pa lang talaga ako halos tuluyan talagang nagpatawad sa mga taong pinagtulong-tulungan ako, nasiraan, i-assassinate talaga yung character ko. At halos dumating na tayo sa punto na ihahabla ko na sila. Ang dami pong involved. Talagang I release forgiveness. Ako na lang at least magkaroon ako ng kapayapaan. Buti na lang binigay sa akin ng Lord itong word na to, sapagkat wala talagang mangyayari. Ang isip ko na noon, kasuhan sila, ganito ang gawin, man's way na. Sabi pa naman sa Bible, sumpain ng taong umaasa kanyang sariling lakas at umaasa kanyang kapwa-tao. Kaya nakakatakot, baka mapailalim ako sa isang sumpa at di na ako makaalis at di na ako makalaya. Kung napanood mo tong video na to, how can we easily forgive? Hindi natin yun magagawa sa pamamagitan ng ating lakas. Yun ay sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Ang dalangin ko, basahin mo tong mga binanggit ko, Romans chapter 7 verse 15 and Romans chapter 7 verse 20 to 21. Yan, basahin mo yan. Tapos ang Galatians chapter 5 verse 14 to 15, basahin mo yan. Sapagkat
Kapag hindi natin nagawa na magpatawad, ang sabi sa Galatians chapter 5 verse 15, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakma lang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Disaster na po yung mangyayari, wala na pong makakapigil nito. Kapag hindi nagpadalos-dalos tayo at nagdesisyon tayo, magugulat ka na lang, baka pati mahal mo nga, pati mga mahal mo sa buhay ay mamala na rin sa'yo. Sana nakatulong tong short video na to, and I hope and I pray kung may mga katanungan ka, mag-PM ka lang sa akin. At meron tayo ngayong coaching na nakafocus talaga tayo sa bawat isa. At ang nais ko lang ay makatulong sa bawat isa, may ayos ang bawat aspeto ng ating buhay upang mas mabilis tayo makarecover sa anumang sakit at karamdaman na pinagdadaanan natin. Always remember, we can live without Christ and we cannot live without Christ. God bless.